pamumuhay ang magkaroon ng magandang kalusugan. Ang isang malusog na katawan at pag-iisip ang magtatawid sa ating araw-araw na pagharap sa hamon ng buhay. Wika nga ng isang komersyal, bawal magkasakit, pero mabuti na lang na may matatakbuhan tayo, ang ating pamahalaan. Magandang araw sa inyong lahat. I'm Zairine Parsad and you're watching Pulsong Pinoy. Ang pagpapatupad ng iba't ibang health programs ang isa sa priorities ng ating pamahalaan. Marami sa ating mga kababayan ang hindi kayang tustusan ang kanilang medical needs dahil sa hirap ng buhay. Buti na lang mayroong PCSO na handang tumulong sa mga nangangailangan. Let's watch this. Pag narinig mo ang PCSO, ano ang unang naiisip mo? Loto? Sweepstakes? Mahabang pila? O milyon-pisong premyo? Iba't iba man ang persepsyon, iisa lang ang hindi maitatanging totoo pag sinabing PCSO, ang pagtulong sa mga maralitang Pilipino. Sa mahigit 75 taong pagbibigay serbisyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office, hindi ito tumigil sa pangangalap ng pondo. Sa pamamagitan ng mga kakatuwang laro gaya ng loterya at sweepstakes para masuportahan ang mga Pilipinong nangangailangan ng serbisyong pangkalusugan at medikal. Ang PCSO ay diretsang nakapailalim sa Office of the President. Dahil dito, ang charity institution sa pamumuno ni Chairman Margarita Huico ay tuwirang nakikipag-ugnayan kay Pangulong Noynoy Aquino. Nakahanay ang mandato nito sa estilo ng pamamahala ng Pangulo na pagtahak sa matuwid na landas tungo sa pagbabago. I'm happy to note that I have a board. I keep telling everybody I have a board that is above board. We are of one mind. We are like-minded in our pursuit of good governance, and we take our cue from the President when he said, tahakin mo yung daang matuwid. So, ganun ang ginagawa namin. Nagpatupad ng mga reforma ang kasalukuyang leader ng PCSO para maging mas mabilis at mas maigi ang kanilang pagseserbisyo. Unang-una, ipinatutupad ng PCSO ang mas mabilis na pagproseso ng mga request sa pamamagitan ng pag-oorganisa ng daloy ng trabaho. We already started. Well, I asked all the department heads to submit a work plan and a workflow together with the paper flow. We asked them to draw up like a work chart which is time-bound, meaning halimbawa, your first step is to submit your documents. How many minutes should that take you? Nakapaskil na yun dun sa kung saan yung office. So, everybody who goes there, alam na they should spend only like 10 minutes to submit and to check in documents. Another so many minutes or so many days for this document to be processed. No? That way, alam natin lahat kung merong nadidelay or kung saan nadidelay. And there should not be any more delays kasi nakapasko yun. Halimbawa yung sa chemo, drugs, pupunta ka ron, isasabit mo yung mga requirements mo, yung mga documents mo, pagkumpleto, dadaan na yun. Siguro no longer than a week. Now we're trying to cut it down to like 3 days. Binabalak din ng PCSO na magpatayo ng mga satellite clinics sa iba't ibang panig ng bansa para maikalat ang puntahan ng mga humihingi dito ng tulong. Ang proyektong ito ay isa sa katuparan sa pamamagitan ng Public-Private Partnership. Magiging bago na rin sa pandinig ng mga tumataya sa mga charity games ng PCSO ang LTB o Loterya ng Bayan. We just got an approval from Malacanang for the Loterya ng Bayan. This Loterya ng Bayan will take the place of the Small Town Lottery. How is this different from the STL? The Loterya ng Bayan
to promote transparency for the Loteria ng Bayan, we will have the draw courts housed in our provincial offices. So we're establishing several provincial branches, and we're putting a draw court inside the provincial office, and people may watch, anybody, the public's invited to watch the proceedings, the draw proceedings. On top of that, the operators will have to get cobradores who will be employees of the corporation. Next, we will have, there was a lot of question about monitoring for the STL. So we make sure that we have good monitoring, we have controls. So 20 minutes before the draw, they should be submitting already how much they were able to generate for that particular draw. Usually the draws happen 3 times in a day, So we make sure that the reports are in 20 minutes before the draw, just so we know how much was generated already. There are other controls that we are setting in place, just so everything will be transparent and people will be accountable. Ang mga nakokolektang pera sa loto at sweepstakes ay napupunta sa 3 bahagi. Premyo ng mga nanalo, operating expenses ng PCSO, at charity fund para sa mga medical assistants. Gamit ang pondong ito, libu-libong Pilipino na ang natulungan ng PCSO. Last January, napabalita sa buong bansa ang first ever successful pediatric liver transplant sa Pilipinas na binuo ng All Filipino Doctors sa pangunguna ni Dr. Vanessa de Villa, isang liver transplant surgeon. Inoperahan ang 3 taong gulang na si Catherine Erica Buenaventura sa The Medical City matapos siyang ma-diagnose ng end-stage liver disease. Bago maisagawa ang operasyon kay Erica, sari-saring hirap ang tinanas ng pamilya Buenaventura. Lalo na ng nanay niyang si Carmela, habang pisikal siyang napapagod sa pag-aasikaso ng mga papeles at pangangalap ng pera para sa operasyon ng anak niya. Iniindad din niya ang sakit ng damdamin habang nakikita ang batang si Erica na unti-unting nauupos. Nung nakilala ko po si Dr. Benson, sabi niya nga po siya na lang lalapot sa PCSO, siya na lang po makikipag-usap. Tapos, nung January, nung time na i-liver transplant na si Erica, January 5 kami po inadmit dito. Tapos January 6, dumating po sila Mrs. Rico po, yung chairman po ng PCSO. Tapos yung sila Dr. Rojas, tsaka po sila Dr. Gachoco po. Ako nagpunta po dito. Tapos sinabi nga po ni Mrs. Rico na lumapit na daw po sila Dr. Benson tsaka si Dr. Radivilla para daw po kay Erica. Tapos sabi niya, hindi mo na kailangan pumunta doon kasi binibigay ko na yung 1.2 para kay Erica. Tapos after po nun, sabi po ni Ma'am Rico na pwede kami humingi ng medical assistance after ng liver transplant. Pagkatapos ng operasyon ni Erica, nakakapaglaro na siya, nakakalakad, at masiglang nakikihalubilo sa mga tao. Nabigyan ng pag-asa ang isang bata na magkaroon ng magandang bukas. Salamat na lang sa The Medical City at syempre sa PCSO. Sinakluban naman ng langit at lupa si Raul Sebastian nang malaman niyang may breast cancer ang asawa niya. Kahit nahirap sa buhay, pinilit nilang itawid ang pampaopera ni Dulce para lang gumaling ito. Pero matapos ang operasyon, patuloy ang pagsubok sa kanila. Kinailangang i-chemotherapy ang misis ni Raul. Dahil sa sobrang mahal ng nagastos sa operasyon, hindi nakakayanin ng pamilya Sebastian ang sobrang mahal ng pagkikimo. Sa puntong ito, kinailangan ng humingi ng tulong ni Raul at hindi siya nabigo sa pagtakbo sa PCSO.
Actually, ang isang cycle is 48,000. Ang binigay ng PCSO is 45. Ang laking halaga para sa amin kasi wala kaming ibang lalapitan kundi sa PCSO. Kaya, salamat na lang sa mga taong tumulong sa amin tumulong sa PCSO. Dahil sila yung lalapitan ng namin. Bali nga, 4 na cycle lang kailangan. Kada cycle namin, malapit kami sa PCSO. Awa naman ng Diyos, nagbibigyan kami ng sapat. Ngayon po, bali nakatapos na siya ng chemo, bali pang-apat na niya ng April 29. April 29. Tapos, bali, awa naman ng Diyos, ayos naman siya ngayon. Malaking tulong talaga yung PCSO. Ang isa. Kasi, nasa makaling madalapit ang pagkakan. Saka halos lahat ng mga nakausap ko sa PCSO na bibigyan sila ng sapat na halaga para sa medication, para sa hospitalization. Dalawa lang sina Carmela at Raul sa napakaraming Pilipinong labis-labis ang pasasalamat sa mga naitulong ng PCSO. At inaasahang sa darating na panahon, mas marami pang mabibigyan ng suporta at kalinga dahil sa maayos na pamamahala nito. Maraming mapupuntang pondo sa mahihirap dahil walang pangungurap. Matawag ako sa lahat ng mga sumusuporta at tumatangkilik sa PCSO products na sana'y huwag kayo huminto at sana'y mas marami pa ang tumangkilik sa amin kasi sa mga hindi nakakaalam, sa bawat piso na inilalaan niyo sa PCSO, 30 centavos nun ay napupunta sa aming charity fund. Itong charity fund na to ay ang bahala para magbigay ng mga medical services, para magbigay ng mga tulong doon sa mga nangangailangan, lalong-lalo na doon sa mga mahihirap. At ito ang mandato ng PCSO at kami ay pinagpubuti namin ang pamamalakad sa PCSO para naman mas maraming tao ang mapagsilbihan ng PCSO. Ang PCSO ay patuloy na magbibigay serbisyo sa publiko at mananatiling kaibigan ng mga Pilipino.
year pinagdiriwang ng University of Santo Tomas ang quadricentennial year o ang 400 years founding anniversary nito. Mismong si Pope Benedict XVI ay nagbigay ng kanyang message para sa buong UST community. University of Santo Tomas, ang oldest existing university sa Asia at 400 years. Itinatag noong 1611 sa Intramuros ni Dominican Bishop Miguel de Benavides, ang 3rd Archbishop ng Maynila bilang seminary college para sa mga nais magpari. Nang lumaon, naging universidad at binigyang otoridad na magbigay ng academic degrees sa iba't ibang kurso. More than 50% ng mga obispo sa Pilipinas ngayon ay graduates ng UST Central Seminary at ng UST Ecclesiastical Faculties. No? Lahat halos ng profession sa ating bansa, engineering, medicine, nursing, lahat ng yan nag-start sa UST. Dahil sa lumalaking bilang ng mga estudyanteng nag-i-enroll sa UST, inilipat ang campus nito noong 1927 mula Intramuros tungo sa present location nito sa Sampaloc na may laking 21.5 hectares. Dahil dito, tinagurian din ang UST na the largest Catholic university in the world in one campus in terms of student population na umaabot ngayon sa halos 45,000 Tomasians. UST itself is a national treasure, no? Na dapat nga isusuport ng hindi lamang ng mga tao, kundi ng ating pamahalaan din. Kasi if not for the University of Santo Tomas, paano naman natin ma-perform yung ating bansa, no? In fact, the first nationalists, the first heroes who formed the country, or who formed the Filipino nation, they're graduates of UST. Paano niya ginampanan yun? Sa pamagitan ng paghubog ng pag-iisip ng ating mga tao na maging isang tunay na Pilipino. Hindi katulad nyo ng mga, ang tingin sa atin ng mga Kastila ay mga Indio, di ba? Bagamat ang nagtatag ng Universidad ng Santo Tomas ay mga Kastila, subalit tinulungan nila yung mga Pilipino rin na magkaroon ng sarili nilang yung kanilang identity. Sina Jose Rizal, Apolinario Mabini, Marcelo H. Del Pilar at Emilio Jacinto ay ilan lamang sa mga bayaning nag-aral sa UST. 4 na pangulo ng bansa ay kabilang din sa mga natatanging alumni at sila'y sina Manuel Quezon, Sergio Osmeña, Jose P. Laurel at Diosdado Macapagal. Ang first printing press sa Pilipinas ay sa UST at dito pinublish ang Doktrina Kristiyana. Nagsilbi itong internment camp noong World War II na kung saan ikinulong ng Japanese Occupational Forces ang mga nahuli nilang halos 5,000 Amerikanong sundalo sa loob ng campus. Dito rin nakatago ang iba't ibang rare collection tulad ng libro ni Nicolaus Copernicus, ang unang taong nagsabi na the sun is the center of the universe. Gayun din ang crucified Christ na gawa sa pagitan ng 16th to 17th century at itinuturing na the largest and finest crucified Christ made of ivory na matatagpuan sa Pilipinas. Binisita na rin ng 2 Santo Papa ang UST na kung saan makikita sa Museum of Arts and Sciences ang papal chair na ginamit ni Blessed John Paul II noong 1995 World Youth Day celebration. Lingid sa kaalaman ng iba, may titulo rin ang UST bilang Pontifical University. In a pontifical university, there are only very few pontifical universities in the world. I think only 8 or 10, no? And this is granted to institutions, educational institutions that have been
faithful to the teachings of the Catholic Church and have helped spread the Catholic faith. No? So this was granted by Pope Pius XII naman sa UST because of its faithfulness to the teachings of the Catholic Church. This year, ipinagdiriwang ang 400th Foundation Anniversary or Quadricentennial Year ng UST. Sinimulan noong Enero ang selebrasyon ng year-long festivities na kung saan aktibong nakibahagi ang kasalukuyang Thomasian community pati na ang alumni sa isang engrandeng reunion party. Idineklara rin ng National Museum ang 4 na landmarks ng universidad bilang National Cultural Treasures. Ito ang 82-year-old UST Main Building, the Central Seminary, the Arc of the Centuries, at ang Open Spaces. Ang tema ng Quadricentennial Year mula January 2011 hanggang January 2012 ay UST, Building the Church, Building the Nation, Our Birthright and Destiny. Sa ating mga Thomasians all over the world na nagdadala ng magandang pangalan ng ating bansa sa pamamagitan ng kanilang maayos na practice ng kanilang professions. Binabati ko kayo at sana'y samahan nyo kami sa pagdiriwang ng ating 400th anniversary. Marami sa inyo yung umuwi rito noong January 28, so maraming salamat sa inyo. At tuwang-tuwa nga kami na nagkita-kita tayo muli as one family. At sana'y ipagpatuloy niyo yung pagtulong niyo sa ibang tao sa pamamagitan ng inyong professions na nakamit niyo dito sa ating pamantasan. Sa loob ng 400 years, hindi matatawaran ang napakalaking kontribusyon ng University of Santo Tomas sa ating bansa. Sa loob ng 4 na siglo, tunay na naging bahagi ng ating kultura at kasaysayan ang UST at kumpiyansa si Reverend Father Rolando de la Rosa na magpapatuloy pa ito sa loob ng maraming taon. Sa ating naman mga kapwa Pilipino, sana ay ipagkapuri niyo ang ating University of Santo Tomas sapagkat kahit ito'y 400 years old na, sa tulong sa ating mga kapwa Pilipino, ito'y nananatiling isang matatag na pamantasan at isang matatag din na education institutions na tumutulong sa paghubog ng ating bansa, ng ating simbahan at ng ating pamilya. I am pleased to send my warm greetings to students, staff and alumni of the Pontifical University of Santo Tomas as it celebrates the 400th anniversary of its foundation. This is a significant event in the life of the Church, and also I cannot be with you physically. I am happy to speak to you personally in this way, to unite myself to you spiritually, and to offer all of you my affectionate congratulations on this happy occasion. I am confident that keeping in mind the faith and the reasons that are always part of a truly integrated approach to education, the university will continue to contribute to the intellectual, spiritual, and cultural enrichment of the Philippines and beyond.
mark a lot of historical events. The year-long celebration of 150th birth anniversary of Dr. Jose Rizal and the year-long commemoration of the 400 years of UST. Dalawang makasaysayang okasyong bahagi ng ating pagkakilanlan bilang mga Pilipino. That's all for this week. See you again next month. We shall have a new exciting look. Kinikilala natin si Jose Rizal dahil sa harap ng mga sagandaan ng ating masalimut na kasaysayan, may isang Pilipinong mulit-muli ay piniling gawin ang tama. Ang unahin ang kapakanan ng kanyang kapwa, ang itaguyod ang pagkakaisa para sa kalayaan ng ating pambansa. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili niyang buhay.